Ako si Paris Uri at ito ang Tinig ng Bayan. Nagbibigay boses sa mga isyong tunay na bumabago sa takbo ng ating lipunan. Dito, hindi lang tayo basta nakikinig. Tayo'y nangingialam, nagmumuni-muni at naghahanap ng sagot sa mga tanong ng panahon. Huling sasapit ang bagong taon, inaasahan na natin ang saya, ingay at liwanag ng selebrasyon. Ngunit sa likod ng makukulay na maputok, may masakit na katotohanan. Taon-taon, marami ang sasaktan dahil dito. At nakakabahala pa, ang karamihan pa sa mga biktima ay mga kabataan. Ang tanong, bakit kabataan? Gayong malinaw na ipinagbabawal sa kanila ang pagpili at paggamit ng paputok. Una, dahil sa kakulangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas, may mga nagbebenta pa rin na paputok kahit walang permit at hindi mahigpit na sinusuri kung sino ang bumibili. Ikalawa, ang impluwensya ng barkada at social media. Para sa ilang kabataan, ang paputok ay simbolo ng tapang at pakikisabay kahit pa may kaakibat itong panganib. Dagdag pa rito, ang kakulangan ng gabay mula sa matatanda, mula sa mga magulang na hindi namamalayan o minsan hinahayaan na lamang ang mga bata sa pag-aakalang minsan lang naman. Ngunit ang ganitong pagwawalang bahala ay maaring magdulot ng panghabang buhay na epekto, pisikal man o emosyonal. Hindi dapat maging bahagi ng selebrasyon ang pagsisisi at pagkakasugal. Ang tunay na saya ay ligtas na saya. Panahon na upang seryosohin ang isyong ito sa mas mahigpit na batas, mas responsableng magulang, at mas mulat na kabataan. Dahil ang paputok ay maaaring makapagbigay ng panandaliang saya. Ngunit ang pinsalang dulot nito ay maaaring tumagal habang buhay. Kaya huwag magpahuli, makinig, makialam kung may alam at makisali. Dito lang sa Tinig ng Bayan, boses ng taong bayan para sa kinabukasan.